mas lalo pang lumilinaw na ang Leyte ay hindi baluarte ng kung sino man, kundi isang tunay na Duterte country. Dito, walang patid ang lumalawak na suporta para sa senatorial slate ng PDP laban na kilala bilang Duterte. Si Jason Rubrico magbabalita live. Magandang gabi, Jason. Franco, magandang gabi. Dinagsa o dinumog ng mga kababayan natin dito sa Sogod Southern Leyte ang motorcade ng Duterte. Mainit ang pagtanggap nila sa mga kandidato na inendorso ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kahit dito sa grounds ng municipal ng Sogod ay dinagsa rin ng ating mga kababayan ang Grand Campaign Rally ng Duterte. Nag-aalab ang suporta ng Maleyteño sa pagdating ng Duterte, ang Senate slate ng PDP laban sa Southern Leyte, lalawigang pinagmulan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isinagawang motorcade ng mga kandidato sa mga bayan ng Sogod at Bontoc, mainit silang sinalubong ng mga residente kasabay ng sigaw na Duterte pa rin. Isang malinaw na mensahe ang ipinabatid ng mga taga-Leyte. Patuloy ang tiwala at suporta nila sa dating Pangulo at sa mga kandidatong kanyang ine-endorso. Ayon sa mga residente, buo ang kanilang paninindigan na ipanalo ang Duterte na sa kanilang paniniwala ay maghahatid ng tunay na pagbabago sa bansa. Isa sa mga taga-suporta, si Aling Maribel, ay mariing sinabi na hindi sila bulag sa muling pagdaas ng kriminalidad at paglaganap ng iligal na droga sa bansa. Para sa kanya, panahon na upang muling mamuno ang mga pinunong hindi lang may tapang, kundi may tunay na malasakit sa bayan. Oo, sir. Para mabalik ang kuwan sa unang panahon. Kaya sa lisod kaayo karon ba nga daghan ang nagbisyo na pod, daghan magugpatay, sir, kanang rape. Mao nang gusto ko mabalik si Duterte. Moboto ko, sir. Samantala, hindi napigilan ni Aling Jessica, isang dating guro at Marcos loyalist, ang hayagang paglalabas ng kanyang matinding pagkadismaya sa kasalukuyang administrasyon. Inamin niyang dati ay buo ang kanyang tiwala at mataas ang pag-asa kay Pangulong Marcos Jr. Umaasa siyang ito ang magpapatuloy sa sinimulan na nakaraang pamumuno. Ngunit sa paglipas ng panahon, ani ay kabaligtaran ang kanyang nasaksihan. Ang pinakamatindi raw na dagok sa kanyang pananampalataya sa kasalukuyang liderato ay nang mabalitaan niya ang iligal na pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Isang pangyayaring ani ay hindi katanggap-tanggap at nagpapakita ng tila pag-abuso ng kapangyarihan. Totoo lang, parang ano na tayo ngayon parang martial law. Ang mga tao hindi na makakilos, sila na lang. Nagtaka ako kung bakit ganito ang government natin na siya yung nandyan. Ang laki ng expectation namin. Para sa kanya, panahon na para pigilan ang mga ginagawa ng kasalukuyang administrasyon sa pamamagitan ng pagboto sa mga kandidatong ine-endorso ni dating Pangulong Duterte. Dapat lang, dyan namin, maaasahan namin sila na kung sila yung nakaupo dyan, kailangan ipapanalo natin. Habang papalapit ang halalan ngayong buwan ng Mayo, lalo namang umiinit ang pulso ng masa sa Leyte. Mas lalong umiigting ang suporta sa mga senatorial candidates ng PDP laban. Isang malinaw at matapang na pahayag ito ng lalawigan. Nananatili silang Duterte country, hindi Romualdez at lalong hindi Marcos country. Malinaw po, hindi na po Marcos or Romualdez country. This is, I think, Duterte country now. As far as I'm concerned, I'm really expecting a huge margin for the Dutertes. Ang laki ng hatak pag sinabi mong kinukumpanya ng Pangulong Duterte. Ang mga taong nagsusuporta sa kanya are really hopeful for a change. Habang patuloy na binabaybay ng mga kandidato ng Duterte ang malalawigan, lalo namang umiigting ang mensahe ng mga taga-Leyte, ang boto ng masa ay hindi lamang pagpili ng pangalan, kundi pagpanig sa direksyong nais nilang tahakin bilang isang bansa. Sa Leyte, ang tinig ng mga botante ay malinaw. Buo ang suporta nila sa mga kandidatong ini-endorso ni dating Pangulong Duterte na alam nilang magdadala ng tunay na pagbabago at pag-unlad sa Pilipinas. Pagpasensyahan mo po,
Franco, kabilang sa mga Duterte na nandito sa Sogod, Southern Leyte ay si Pastor Apollo C. Tuloy sa pamamagitan ng kanyang representative na si Attorney Israelito Torion at Boss Dada. Nagsalita na rin kanina dito si Senator Bato de la Rosa, Attorney Vic Rodriguez, Attorney J.B. Hinlo at Dr. Richard Mata. Sa ngayon, Franco, ay kasalukuyang nagsasalita ang PDP Laban President na si Senator Robin Hood Padilla. After nitong sa Southern Leyte ay tutungo naman ang PDP Laban, ang Duterte sa Iloilo para sa kanilang Grand Campaign Rally. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, balik sa iyo, Franco. Maraming salamat, Jason Rubrico, sa iyong live report.